Ano nga ba yung bawal kapag may hyperthyroidism ka? Pero disclaimer lang mga mare ko, sa akin kasi merong pinagbawal. And sa tagal ko na rin ina-upload tong aking journey sa na merong hyperthyroidism, doon ko rin nakita na yung iba wala nga silang bawal. Pero kasi ako mga mare ko, toxic kasi yun sa akin. So hanggat maaari, iniiwasan ko po talaga yung sinabi sa akin ng doktor ko. So eto po ay based at sinabi lang din po nung aking doktor. Hindi po nag-research din naman ako kasi big help din yung pagre-research guys kasi nga meron din ako mga vegetable na nakain na bawal pala talaga siya sa hyper. Pero again, ako na po yung gumawa no, tinulungan ko na rin yung sarili ko. So far nagiging okay naman yung pakiramdam ko. Kasi dati talaga guys, kahit na may sinabing bawal yung doctor ko, hindi ko rin maiwasan. Pero ngayon, thank God, kahit paano, naiiwasan ko na talaga siya. So, number 1 dyan, mga maricol, sabi lang sa akin ng endocrinologist ko, is bawal ako sa matataas sa iodine. So, number 1 nandyan is yung ating ginagamit na pampalasa. So, dati kasi gumagamit kami ng iodized salt, ngayon non-iodized na. So, pwede naman kayo mag-research sa online kung ano nga ba yung mga non-iodized. So, number 1 na dyan si rock salt, si Himalayan salt. So, yung may mga ganyang asin na pwede kayong bilhin. So, yan, for sure guilty tayo dyan. Syempre, nasanay tayo na medyo malasa yung pagkain natin. Di ba, naglalagay pa tayo ng umami. Pero yung iba daw, naglalagay pa rin sila ng umami seasoning. Ako talaga, mga mariko, asin na lang po talaga yung ginagamit ko. And non-iodized pa yon. Tapos, mga mariko, di ba sabi ko sa mga previous video ko dati na hindi na ako dati kasi talaga pag hapon, nagmimerienda ako ng Milo and biscuit. So, alam ko, mga mariko, pag pinansin nyo yan sa grocery, pag bibili kayo, tingnan nyo sa ingredients. Kapag may nakita na kayong iodized salt, sa akin hindi pwede yon. And yung Milo and biscuit na bibili ko before, is meron silang mga iodized salt. So, ako mga mari ko, kasi nga medyo, ewan ko, mostly sa pagkain sa atin dito ata, correct me if I'm wrong, is merong iodized salt. So, i-check nyo lagi yon. Dati gumagamit din ako ng mga chicken cube, pork cubes. Pag tinignan nyo kasi yung ingredients nun, may iodized salt. So, para sa akin, is red flag na siya. Hindi ko na siya pwedeng gamitin o ilagay sa pagkain ko nga. Marami talaga mga mariko, kung magsisearch talaga kayo sa seafood naman mga mariko, madaming sinabi yung doktor ko na bawal. Pero ang sinabi ng doktor ko, pwede naman akong kumain ng mga isdang dagat. Pero ewan ko, siguro natatakot ako, baka nga mataas sila sa iodine. So iniiwasan ko na lang. Pero yung iba naman daw, nakain naman sila ng mga isdang dagat. Pero okay pa rin naman sila. So yung kinakain ko isda is tilapia and bangus pa rin. Yung mga ganyan pa rin yung kinakain ko. Pero mas maganda para safe, talagang maggulay, ganyan. Pero take note sa gulay din, marami ding bawal sa pag may hyperthyroidism ka. Pero again, kung wala namang pinagbawal sa'yo, sige, go ka lang. Pero kasi sa akin, may pinagbawal. Plus, nag-research na rin ako kasi gusto ko na talaga na gumaling tong sakit ko. And so far naman, thank God, kahit pa paano, nag-okay naman yung pakiramdam ko na. Meron pa rin naman akong gamot, don't worry. Nagtitake pa rin ako ng gamot, pero pasalamat na lang ako kasi nga hindi na ganun kalala. Dati talaga nung kauna-unahan nito, Mariko, is sobrang hinihingal ako. And buti nga ngayon nakakapagsalita ako ng mahaba. Dati may mga video ko dito, mag-i-stop ako kasi nga super hingal na hingal ako. Kahit ngayon pa paano, nakakapagsalita na ako na hindi masyadong hingal na hingal. So ayun mga mi, sana nasagot ko ulit yung mga tanong na ganito about hyperthyroidism. So mas maganda mag-search din kayo and syempre magtanong sa doktor.